araw mga kagulay. Nagbabalik po ang iyong lingkod. Nagbabalik po si Kagulay Julius Herona of JNG Backyard Lettuce. So mga kagulay natin dyan, mga subscribers at saka viewers, kamusta po kayo? So eto, naglalagay na kami ng kusot at saka kakatapos lang namin mag-harvest. Ayan, tinataktak na namin yung kusot kasi yung kusot papakuluan natin. Okay, so napansin nyo may tubig pa. Ayan, hindi naman kasi yan Okay mga kagulay. Natapos na ang coco coir na pag-sterilize namin. So ganito lang yan, pinakuluan namin. Unang kulo, 10 minutes. Yan, boiling. So gumamit lang kami ng lata na lagayan ito ng tokwa sa palengke. So hihingin nyo lang or bibilhin nyo 10 piso. Yan. So gumamit kami ng pangsiga namin dito. Mga kahoy sa farm. Ayan. So, nung lumamig na ito, ayan, ililipat na natin siya doon sa lagayan. Okay? So, paring Jeric, pakita natin sa nila kung paano natin ilipat. Ayan.
Okay. Mainit pa? Mainit pa daw mga kagulay. So, ayan po. So, ito ay kukukware ha mga kaibigan. Hindi ito mga kagulay, hindi ito lupa talaga. Ito ay kusot, kukupit, kukukware. Paras lang naman yan. Kusot ng niyog. Ayan. Kapag sariwa siya, ganito yung tsura niyan, pula. Ayan. So ayan po, dati hindi kami nagpapakulo. Ganyan lang sa sasako gagamitin namin agad. Napansin namin na parang yung ibang ganito medyo acidic. Kaya pinapakuluan namin talaga. Ayan. So 10 minutes. Nung unang bula, timean nyo lang 10 minutes. Ayan, dahan-dahan mga kagulay kasi mainit. Number 8. San Beda, number 8. Sino yan? Ayan. Ayan, umuusok pa. Ayan, umuusok pa mga kagulay. Sa mga nagtanong dyan, meron na kaming video nito eh. Kaso English lang. Parang may nag-request kasi na Indiano. Siyempre, hindi naman natin naiiwasan na kahit nag-English kalabaw ako, pwede naman yun. Maintindihan nyo naman din yun mga kagulay. Ang importante, mahalaga. Okay. So ayan, nung kompleto na natin, takpan po natin. Baka umulan kasi open area po natin yung mga kagulay. Nasa open area tayo. Iwasan natin. Ngayon, tag-ulan na. Dito sa Antipolo, umuulan na lagi. Kaya tatakpan natin siya. Isang tanong ulit, kailan dapat i-sterilize yung kukukwire? So mga kagulay, ideal or practice namin dito, kada 3 beses o 2 beses, nung nakita na namin na medyo hindi na maayos yung kukukwire, yung kusot, so pinapakuluan na namin. Ayan, gamit lang ang paringas namin dito, yung mga kahoy. Kasi ang daming kahoy dito. Okay. So, parang ano siya, hindi naman siya bawal. Kasi ang bawal, yung mga dahon. Ito, ano naman to eh, mga wood. Ayan oh. Ayan. So, yan. Apoy talaga ang ano yan, hindi usok. O, yung pinagbabawal sa DNR ay apoy. Ayan. Parang nagluluto lang kami dito ng ano, sinaing. Okay. So yun lang mga kagulay. So kung may mga tanong pa kayo, comment lang kayo dito sa comment section. So huwag kayong mahiya, i-share. Ayan. I-share yung YouTube na to. Okay. So maraming salamat mga kagulay. Magkita-kita tayo sa next episode. Mag-ingat tayo. Sana matapos na yung COVID-19 para safe tayo lahat. Goodbye.